Ang lakas ng loob mong kalabanin ako. At wasakin ang pinto. Sang Ning, ano bang ipinagmamalaki mo? Sa mga taong napagpalit tayo, ipinaimbestiga na kita. Lumaki ka sa nightclub. Ni hindi ka nakatapos ng high school. At napatalsik ka sa eskwelahan. Ang bakuran na ito ay laging pinapasukan ng mga lalaki. Sino ang makakaalam kung sa tingin ko ay ayaw mo nang bumalik sa pamilya Sang? CJ, pwede akong hindi bumalik sa pamilya Sang. Pero kaya mo ba? Ikaw, kung susundo ka ng tao, dapat ay may tamang asal ka sa pagsundo. Masama ang ugali ko. Wala akong kinikilalang kamag-anak. Kung sino ang gumagalit sa akin, ay siguradong dadanak ang dugo. Maghintay ka rito. Nakakapagtaka. Isa lang siyang magsasaka, na batang probinsyana. Bakit pakiramdam ko sa kanya ay may nakakatakot na aura? Hindi. Siguro ay guni-guni ko lang ito. Sang Ning, palalampasin ko ito ngayon. Kapag nakabalik na ako sa pamilya Sang, sa teritoryo ko, ang atraso mo ngayon, ito ba ang baduy na iyon? O ay, bawasan mo ang paninigarilyo. Masama iyan sa katawan. Ang tatak na ito ay gawa ng sikat na designer na si Yulan. Hindi, isa siyang probinsyana. Paano siya makakabili ng damit ni Master Yulan? Siguradong nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Kapag nakapunta na ako sa Jiangcheng at nakatanaw ng utang na loob at nakapaghiganti, babalikan kita. Sinong may gusto sa iyo, munting demonyo? Umalis ka na para magpakasarap. Tandaan mo, kapag umalis ka na siya ring mismo nag-abandona sa akin. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi kaya, isa siyang pipi. Mabuti na lang, itinapon ko ang mahina ang utak na ito, at pinili ko ang matalinong si Sang Li. Bilang anak, pipi pala siya. Sayang naman, ang mga anak ng pamilya Sang ay matatalino. Balita ko, siya ay pinalaki ng babae sa nightclub. Kahit may utak siya, siguradong ginagamit lang. Sa mga lalaki, hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Lola, at pinilit siyang ibalik dito. Kahit hindi tunay na anak si Sang Li, mahusay naman siya. Hindi lang siya school beauty, kundi top 20 pa sa buong probinsya, at nakapasa sa Jingda. Ang pagpapauwi kay Sang Ning ay magbibigay lang ng hiya sa pamilya Sang. Sang Ning, ang pamilya Sang ay hindi isang nightclub. Ang mga masamang ugali na nakuha mo sa kinilala mong ina ay kailangang baguhin mo. Kung magiging masunurin ka sa pamilya Sang, ay hindi ka magugutom. Pero kung sisirain mo ang reputasyon ng pamilya Sang, kaaway iyo. Malupit at masama, huwag mo akong sisishin. Kung hindi ako, magiging mabait sa iyo. Kapatid, ipinagawa ko ito sa sikat na designer na kwintas na diamante bilang regalo ng paghingi ng tawad. Sana ay mapatawad mo ako. Tutal, dahil napagpalit tayo, ay nagdusa ka ng sobra. Ang hindi nakatapos ng high school, na batang probinsyana, ay hindi marunong kumilala ng diamante. Kahit bigyan ka ng plastic, ituturing mo pa rin itong kayamanan. Kaaway dili, tuso at manloloko. Kapatid, kahit hindi ako ang tunay na anak, itinuring ko na ang papa at mama, na tunay kong mga magulang. Parang awa mo na huwag mo akong paalisin. Hayaan mo akong manatili, para samahan si papa at mama pati na rin si kuya. Basta huwag mo akong paalisin. At hayaan sa pamilya Sang. Kahit anong gusto mo, ay ibibigay ko sa iyo. Ang isang ligaw na bata ay hindi pa nakakita ng ganitong eksena. Kapag isinuot mo ang kwintas na ito sa labas, sa mundo ng mayayaman, hindi ka na makakataas ng noo. Galing sa bangketa, 10 piso lang ang kwintas na ito. Sinong sikat na designer ang gumawa ng ganito kamurang gamit? Sang Ning, binabalaan kita. Huwag kang sumobra. Sang Ning, binabalaan kita. Huwag kang sumobra. Napakabigat ng kamay ng babaeng ito. Napadugo niya ang sarili niyang kuya. Ang kanyang mga mata ay mukhang parang may dala siyang ilang buhay. Bago mo ako pangaralan, timbangin mo muna ang sarili mo. Kung karapat-dapat ka ba? Kuya, ayos ka lang ba? Nag-aalala ako sa iyo. Hindi ako mamamatay. Ang sipa ko kanina ay para lang mapadura siya ng luma at maitim na tubig na pula na bumubulag sa puso niya at para matauhan ang utak niya. Kapatid, alam kong masama ang loob mo.
Kung may galit ka ibuhos mo sa akin. Pero hindi mo pwedeng saktan si kuya. Walang hiya ka. Noong nakaraan, ang pagkapalit sa inyo ni Xiaoli ay masisisi lang sa masama mong kapalaran. Si Xiaoli mismo ay naghanap ng sikat na designer, si Master Yulan, para idisenyo ang kwintas mo. Kahit hindi mo tinanggap ay ayos lang. Pero nangahas ka pang magwala sa harap ng lahat. Ngayong araw, kailangan kitang turuan ng maayos. Nagawa ko. Talagang si Master Yulan ito. Siya ang 20 taong gulang pa lang, na nangungunang henyong designer. Ang numero 1 si Master Yulan. Sabi nila, napakalakas ng background niya. Sino mang makapagsuot. Paano? Ng damit na dinisenyo niya, ay tataas ang estado. Sa mas mataas na antas. Ang pamilya sang sa Giant City, ay isa ring kilalang pamilya. Pero hindi sila kailanman nakabili ng gown na dinisenyo ni Master Yulan. Ang ganitong malaking tao, ay kilala pala si Sang Ning. Yulan, may nagbigay sa akin ng isang kwintas. Sabi niya ikaw daw ang nagdisenyo. Nagbibiro ka ba? Sang Ning, magagalit na ako ah. Ang buong katawan mo, aling gamit ang hindi ko. Pasadyang ginawa para sa iyo. Isang kwintas lang. Hinayaan mo pang ibang tao ang magbigay. Hindi ko napansin kanina. Ang damit at sapatos na ito. Ikaw at Sing Sing. Lahat ay may tatak. Ni Master Yulan. Para siyang nagsuot ng isang set ng mansyon sa katawan niya. Tahan na huwag ka nang magalit. Bigay ito ng ampo ng pamilya Sang. Pinipilit niyang ang kwintas na ito ay disenyo mo. Kaya hinanap kita para kilatisin ito. Nang scam pa talaga sa akin. Gusto na ba niyang mamatay? Ganito, iharap mo ang kamera para makita ko kung sino ang may ganoon kalakas na loob. Tingnan mo, ngayon, kapag nalaman niya ang tunay mong bingi, tiyak na itatakwil ka niya. Binabalaan kita. Si Xiaoli ay papasok na sa Jing University. Hindi siya pwedeng magkaroon ng mansa. Mas mabuti pang, pasabihan mo si Master Yulan na iurong ang kaso. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Kapag pinalayaan mo na lang bang, manatili ang salot na ito sa bahay natin. Hindi ba mahilig ka? Nasaluhin si Sang Li. Hindi niya kayang magbayad. Ngayon ay ikaw na ang magbayad para sa kanya. Pero, si Sang Li, ay apo niyo rin naman. Ang pagkakamali ay dapat parusahan. Paano ka naging ipinamimigay lang ng ganoon? 5 milyon. Marami ba iyon? Ganoon ba kalaki? Ang kita ng babae sa nightclub. Sa susunod itatanong ko, kung tumatanggap ng lalaki sa nightclub. Sinadya ni Sang Ning na gamitan ako ng tambutso para sirain ang makeup ko. Walang hiya ka. Ngayon wala si Lola. Tuturuan kita ng maayos ng leksyon kung paano maging tao. Huwag. Titingnan ko kung hindi kita masipa hanggang mamatay ka. Kalma lang. Alam ko ang ugali mo. Bata pa lang hindi na nagpapatalo. Pero sa lipunang ito, mahalaga ang paggalang sa magulang. Walang may alam sa ginawa niya sa atin. Paggising ko, gumuho ang mundo ko. Ang girlfriend ko nang walang dahilan ay nakipaghiwalay sa akin. Blinak ako. Kahit saan ay hindi kita mahanap. Naiko po, anong nangyayari? Hindi ba't may ibang kaka-engage lang sa kanya? Namamalikmata ba ako? O guni-guni ko lang? Nasinipa ni Sang Ning ang utak ko. Ang malupit at istriktong si Fuxiuyuan. Sa harap ni Sang Ning ay parang isang nasugatang tuta. Hindi. Siguradong guni-guni lang ito. Alam mo naman siguro. Ikaw ang naunang manloko. Kailan ako nanloko? Ay, Ning. Magpaliwanag ka. Kailan ako nanloko? Ang fiancé mo ay naghihintay pa sa entablado para sa iyo. Opo. Aba, nang makita kong ang pinakamayaman ay sinipa rin niya. Biglang gumaan, nagsasabi mo, hindi ka naman hinawakan ni Ningning. Kung ako ang nanakit sa iyo, hindi ka lang basta babagsak sa sahig. Nang ganyan lang, isismento kita sa pader. Sisiguraduhin kong hindi ka matatanggal kahit kutkutin ka. Kahit na ikaw pa, ang ex-girlfriend ni Kuya Fiu. Pero ayaw na niya sa iyo. Ngayon ay engagement party namin. Hindi mo na dapat siya ginugulo. Ginugulo siya. Akala ko, iniwan ni Fuxiuyuan ang babaeng iyan. Yun pala ay ex-girlfriend na nanggugulo sa engagement party. Sobra naman itong si Sang Ning. Wala talagang modo. Nabalitaan kong
Kararating lang niya sa pamilya Sang. Galing sa probinsya. Kaya pala ang cheap ng ugali. Walang pinipiling lugar para magwala. Nagsiselo sa ate niya. Ang dangal ng pamilya Sang. Ay winala niyang lahat. Sang Ning, tapos ka na bang magwala? Ayaw na sa iyo ni Boss Few. Bakit ang kapal ng mukha mong ipagsiksikan ang sarili mo? Paano ako nagkaroon ng anak na tulad mo? Na walang hiya. Hinto, sinong tutulungan mo? Si Sang Li, ang pinili kong maging apo sa tuhod. Kuya Few, magsisimula na ang seremonya. Hindi maganda kung palalagpasin ang swerteng oras. Nakita mo ba? Ang katulad mo, walang may gusto sa iyo. Si Fuxuyuan ay hindi magpapakatanga. Naiwan ang henyong si Sang Li para lang sa wala at piliin ang isang tulad mo.